paano naman kung sa inyong pagngiti ay nakasimangot kayo, pero medyo parang napapasimangot kayo dahil sa hindi ka nais-nais na hitsura, kulay ng inyong ngipin, maging ang inyong bibig. Di ba may amoy? Aba, pasintabi lang po sa mga nag-aalmusal. Ano po? Kaya't parang iting tagumpay tayo ngayong umaga. Dapat nating alamin kung paano nga ba tamang alagaan ang ating oral health. Okay? Talagang mamintina ang ating oral health. Kaya kasama natin ngayon ang ating napakaganda at napakagiting na dentista na new mommy. Ayan, bagong nanay. Ayan. At ito'y walang iba kundi po si Dr. Annalyn Perdido. Simon, magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Kuya Tawita. Napakarami mo mga... Aba, ang dami mo mga masugid na mga... Napaka-hyperactive nila. Estudyante, ano. Ayan, Doc, ito ba, ilang taon na po ba kayong dentista? Total po, Kuya Tony Pet, 17 years in practice. Mahusay, mahusay. At ito po sinasabi nating oral health. Ano nga po ba talaga ito? At paano nga ba ito dapat na mapangalagaan? Kuya Tony Pet, ang oral health, ibig sabihin nito, it comprised of teeth, tongue, gums, at ngalangala. Kailangan ito dapat alagaan kasi once na ito ay nasira, ang mga ngipin natin ay irreplaceable na. Okay. Sa oral health natin, ang bumubuo nito ay ang ating ngipin, gilagid, dila, and ngalangala. Yes. At kapag ang isa sa mga ito o dalawa ay hindi naalagaan, abay, masisira ang ating ang kalusugan ng ating bibig. Yun naman po yun. Ano po ba ang mga pwedeng mangyari kapag ito po ay napabayaan? Kapag napabayaan, syempre, early loss ng ipin. Pag ito ay hindi na ma-repair o maayos, bubunutin na ito. So ito, lahat ng ito ay may function sa ating katawan, no? Speech, chewing, ganyan, mastication, pag-chew ng pagkain. Ipagmuya natin. Yes, yun ang purpose ng ating ngipin. Pag ito ay nawala, yun magsasacrifice lahat yun. Makokompromiso ang lahat. Siyempre, kasi paano ka nga naman makakanguya ng maayos at mabuti kung ang inyong mga ngipin alalahanin mo, ang digestion starts with our mouth. Nag-umpisa sa bibig mo yun. Ilang taon na po ba dapat simulan natin ang pangangalaga sa ating, sa kabuuan ng ating bibig? As early as the first eruption of ngipin, which is 6 months ng bata, kailangan inaalagaan na ito. Ito yung mga milk teeth na sinasabi nila, di ba? 6 months kasi ang eruption ng ipin, milk teeth natin. So, dapat yun inaalagaan na natin. Sa murang edad pa lamang po, dapat inumpisa na natin ang pangangalaga. Okay. Opo. Ayon po sa Department of Health o DOH, noong nakaraang taon, humigit kumulang daw sa 87 bahagdan o 87% ng mga Pilipino ay may problema sa kanilang oral health. Base po yan sa karanasan ng ating mga pasyente ni Doktora. Ano po ba ang kadalasan yung nagiging problema nila, yung mga idinudulog nila sa inyong klinika? Number one problem na nakikita ko based on my practice at saka nakikita ko within the community is dental caries, dental cavities, pagkasira ng ipin. Number two is gingivitis, which is the inflammation or pamamaga ng ating gilagid. Na pag ito ay hindi na-resolba o na-address properly, mag-result to periodontal disease, which is nagkakaroon ng problema sa buto. Later on, nagiging mobile ang ipin, tooth loss. Mabubunot din siya later on. Kaya dapat una pa lang, address na kaagad. Hashtag nga. Ang daming komplikasyon, di ba? Kapag hindi nalagaan agad ang ating mga ngipin. Ang iba po sa atin, eto, Doc, alam natin ito. Pumupunta lamang sa inyo po kapag mayroong nararamdamang sakit, kapag nabubulok na, kapag talaga hindi na kinakaya ang pananakit ng ngipin. Ano pong masasabi niyo po rito? Exactly, Kuya Tony Pet. Actually, maraming guilty dyan dahil ang punta lang nila tuwing may pain. Ibig sabihin, meron na dapat may concern na doon. Dapat, regularly, ang advice naming mga dental professionals, go to your dentist every 6 months for routine check-up and cleaning. Kasi mas maganda pa rin, prevention is better than cure. Yun ang tuturo na, no? Kaya makikinig lagi sa ating doktora. Ito po, alam naman po natin, di ba, na kaaway din ng ating mga ngipin. Kapag hindi naalagaan ang ngipin, ay asukal. Hindi po ba? Asukal o yung talagang mapapasobra ka sa pagkain ng matatamis. Tapos hindi naman magsisipilyo. Pag bumumog, halaka!
Halaka, ano po ba ang mga pagkain at mga, kumbaga, yung mga habit natin na pwedeng makasira, yung diet o eating habit natin na pwedeng makasira po sa ating mga ngipin, Dok? Okay, kasi tayo, pagkain natin ng chocolate, hindi tayo nagtutoothbrush. Alam niyo naman na ang sugar, siya ang number one culprit para sirain ang ating ipin. Pangalawa, yung mga pag may tinga-tinga, dapat po hindi gumagamit ng toothpick. Dapat po ang ginagamit doon ay dental floss. Pangatlo, bawal po kumain ng matitigas na pagkain. Katulad ng merong kumakain po ng mga yelo. Ugali po nila, nagiging habit po nila yon kasi parang satisfying daw sa kanila. Which is, naku naman, nakakasira po ng ipin yun. Nababali usually yung ating ipin sa mga ganong matitigas na pagkain. Yun. O bawal din yung toothpick kasi nga naman, masyadong matulis yung dulo nun. Nag-create ng space. Ng space at saka syempre yung ating gilagid, di ba naman? Nadudugo naman, susugatan tayo, yun na nagdurugo. At mga pagkain po, usapang mga pagkain, may mga pagkain po ba na nakatutulong din sa ating ngipin, sa kalusugan ng ating ngipin? Ngipin, para sa ating ipin, mga food na rich in fiber at saka calcium, which is makes our teeth harden, and yun, yung mga milk, ganun. Yun lang naman Keso, advice namin. Yes. gatas, pwede niyo po bang, ito po tanong po ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ituro sa atin ang wastong paraan ng pagsisipilyo? Ayan Dok, Sure. maaari po ba yun? Sure, Sige, Kuya Tony Pet. sama kayo sa atin sama kayo sa atin. Okay, dito tayo dadaan. Ayan ang dami mo mga masugid na tagahanga rito. Adali na. Salamat po. Ayan na. Ngayon po, sa mga kakapanood pa lamang po sa Net 25, ito po ang Love, Tony Pet and Everything. At tayo po ay dinadala. Dito sa Jose. Kasi pili. Amount of toothpaste, kailangan po ano yung half bristles ng... Okay, sunod. Pakita natin. Lang. Kulang po yun. Kulang, wag daw tipid. O tama, ito yan. Ang galing napakahusay. Position yun. Ayan. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!